Yan, ito yung aking daanan. Ang daanan, dinaanan din ng tubig pagka umuulan. Buti humupa na yung bagyong Christine. Pero habagat pa rin. Hindi ko lang alam kung pagdating ko dun sa baba, mahina na yung alon. Hindi na malakas. Pero malakas pang hangin dito sa bundok. Pero titingnan natin pagdating sa baba kung maalon pa o hindi. Ito guys, lakad lang ito hanggang dun sa aking paroroonan. Hindi tayo sasakay, kundi lakad lang. Dahil sanay naman ako sa lakad. Dahan-dahan lang kasi medyo madulas yung tsinilas ko kasi yung ginawa ko, yung lupa ay maputik. So parang nagpuputik yung lupa na kaya yung paa ko dumudulas dito sa tsinilas ko. Ito, makakalakad lang ako ng maayos dito pagka nandun ako sa baba sa kalsada. Ayan na. Video talaga. Ito nga ba yung daanan ko? Parang hindi. Tika muna ha. Dito. Parang iba. Balik. Dito. Dito. Ayan, medyo ugat ng nyug yung dadaanan ko. Baka madulas ako kaya daan-daan lang. Yung tsinilas ko tumutulak papunta sa unahan. Dito rin sana ang bagsak ko kung doon ako dumaan. Yan, tingnan nyo yung bato. Yan. Yeah. Yan, medyo patag-patag. Yung paa ko pumupunta sa unahan ng tsinilas ko kasi madulas. Yan na. Sapa. Ang sapa. Yan. Dito ingat pa din kasi baka madulas. Yan Yan. So may tubig na. Pwedeng hugasan ang tsinilas. Yan, para matanggal-tanggal yung putik-putik na Yan. Yan, hindi nawala-wala yung nawala-wala yung dulas. Yan. So yan. So yung dinaanan ko, paakyat, yun din ang dinaanan ko pababa. Yan.
Yan. Malapit-lapit na. Yan, pero ingat pa din. Tingnan nyo yung daanan ko guys. Oh. Yan. Okay. Yan. Ingat lang kasi mas mainam daw yung nag-iingat. Yan. Ito sa totoo lang to talaga. Ngayon lang ako napunta sa lugar na to. Pero nung maliit pa kami, nagpunta kami rito ng nanay ko at saka ng lola ko. Pero siyempre matagal na yun, hindi ko na matandaan eh. So ngayon, sa edad ko na to, ngayon lang ako napunta dito. Kaya hindi ko kabisado yung daan dito. Ngayon lang kasi nadaanan ko na. Yeps. Yeah. Ayan. Ito daw yung bahay na ito, wala ng tao. Umalis daw dyan. Ayan. Lapit-lapit na. Yes. Yun nga lang, ang daan talaga, no? Ako, kailangan ingat. Itong mga tao dito, sa lugar na to, mga kamag-anak ko daw to. Dito. Pero hindi pa ako nagpapakilala na ano. Pero alam ng mga taga rito na kaya kami nandito dahil kamag-anak namin sila. Kaya nga kami nandito dahil sa yung lupang pinuntahan ko doon pag-aari ng pamilya namin yan. Kaya masipag tong pinsan ko na puntahan kasi nang hinayang sa lupa. Kasi sila talaga nung araw pa, dito talaga sila tumira. Bago namatay ang mga magulang nila, dito talaga sila tumira. So nung mamatay ang magulang nila, kinuha sila ng tatay ko. Nilipat sila dun sa amin sa Romblon. So ngayon kasi nagkaedad na, nangihinayang na siya bakit daw hindi siya bumalik dito kaagad. Sana daw yung mga pananim niya dito, madami na. So yan guys, yung ang tubig dito, ganyan, walang pigil. Kasi walang metro yan. Galing yan doon sa bundok, doon sa lupa namin. Doon ang galing yan. Yan. Dito kamag-anak din namin. Basta ito lahat nga daw ito kamag-anak namin to. Dito sa Ipil, si Ipil Magdiwang sa Romblon. Paagi lang ako ha. Oo, ito sa Tayod. Yan. Guys, nandito na ako sa kalsada. At ito, lalakarin ko lang ito pa punta doon sa Barangay Agsaw, sa kasunod na barangay nito. Kasi doon doon kami tumuloy nung magpunta kami dito. Iyon ay mga kamag-anak din namin. Pero mostly dito sa Ipil, ay mga kamag-anak din namin. Ito yung tinatawag ni Recodo dito sa Barangay Ipil.
So dito, hindi gaano maalon kasi rikodo nga eh. Kumbaga sa ano, baluktot ang ano, baluktot ang area ng dagat. Kaya hindi maalon. Pero doon sa ano, doon sa laot, maano pa rin, maalon pa din. Hindi nga lang alam kung pinapayagan ng barko ngayon na ano, na maglayag. Kasi o yan, namumuti pa. Oh. Pero bagamat humina na, pero namumuti pa rin yung ano, gitna ng dagat, namumuti pa rin. Kaya guys, mahaba-haba na yung nilakad ko. At ano, nandito na yung gasoline station. Lapad-lapad na yan. Ano, malayo-layo na yan. Yan yung isolation center ng ano, ng Barangay Ipil, Pulo Ipil. Yan, thank you na daw. Yan, ibig sabihin nagtatapos ng paglalakbay ko dito sa Barangay Ipil. At dito sa kabila naman, sa gawing kaliwa ko, eh welcome naman daw. Welcome to Barangay Agsaw. Yan, yan o. Welcome to Barangay Agsaw. Yan. Kaya dito, pag pumunta ka dito sa susunod, magdala ka na ng motor mo. Kasi medyo medyo mahirap ang sakayan dito. Parang tawag-tawag, arkila-arkila. Yan ang yan ang nangyayari dito. So, pag wala kang maglakad ka tulad nitong ginagawa ko. Yan guys, tingnan niyo yung mga niyog na yan. Yan ang tinatawag na dwarf. So, mababa pa lang, namumunga na siya. Uso dito yan sa dito sa Sibuyan. So, ganyan pa lang kataas yan. Marami ng inaning bunga yan. Kaya doon sa bundok na pinuntahan ko, nagtanim din kami doon. Kasi 3.5 years may bunga daw. Ibig sabihin, pag bumalik kami diyan, meron na kaming buko na makakain. Yan Pero bilib ako sa buko, sa niyog pag tinanim mo. Pag sa tabing dagat, ang daming bunga. Pero pagka sa kabundukan, medyo madalang ang maraming bunga. Yun, nasa research daw na na ang pinaka-vitamins daw ng niyog ay asin. So yun pala ang sikreto. Yan guys. Ayan guys, nandito na ako sa landslide prone area dito sa Barangay Agsaw. Yan. Hindi pa nga inasikaso kasi marami pa siguro inasikaso. Yan. Ito, nung dumating kami dito, yan ang yung lupa dyan na naglandslide hanggang dyan sa kalahatian. Lagpas pa nga, halos hindi madaanan. Kaya ang ginawa ng inasikaso naman kagad.
Pero hindi nilubos. Hindi nilubos na inubos sa pagkakaayos. Kaya may natira. Ayan o, katulad yan. Instead na may kanal yan, wala nang kanal kasi natamba ka na. Ayan guys, malapit na ako. Kasi nandito na yung nandito na yung gasolinahan dyan sa unahan ko. So malapit na yan. So ito rin guys, may warning na. Landslide prone area. Nagtataka rin ako. Malambot ba talaga ang lupa rito? Ayan kasi ang laki ng bundok Ang mga bato din naman. Pero siguro pag malakas ang ulan siguro, malambot siguro na tunalog na area. Kaya, ayan Ayan, ang laki na ng ang laki na nababawas doon sa bundok ko. So, talaga delikado pala lugar na yan. Yan guys, ito na yung gasolinahan. At ang ibig sabihin yan, nalalapit na ako sa aking paroroonan. Kasi sa unahan na yan, yung naglalakad na babae, tulay. Ayan, tulay na yan. Pag nilagpasan ko yan, malapit na. Konting liko lang. Konting likong kunti lang talaga. Nandun ako niyan. Kaya lang guys, sa to lang, nakakaramdam talaga ako ng pagod. Kasi yung ginawa ko dun sa bundok, nakakapagod. Yung magparita ng lupa, tapos magpalaka. Kasi pinantay yun para tayuan ng kubo-kubo. Kaya yun ang bali tulong ko dun sa sa pinsan ko. Kasi nagpupursige siya na ayusin yung lupa namin dito sa sa Barangay Ipil. Kaya nakakapagod din talaga. Pero si Ika nga, hindi nga siya naniniwala sa akin. Nasabi ko, tatapusin ko kalahating araw yung trabaho ko na yun. Sabi niya, hindi siya naniniwala. Tapos sabi ko, di tingnan mo. Sabi ko ganyan. Naniwala siya sa akin, tapos na yung kanyang aking ginawa. Sila nandun pa kasi malawak pa din yung malawak pa yung lilinisin doon sa lupa. At saka siya nagtatanim ng ewan ko, sabi magbabakod pa daw. Ayun, bahala na sila kung anong gagawin nila doon. Pero guys, sa totoo lang, malakas pa rin ang hangin talaga dito sa lugar na to. Hindi katulad dun sa Ipil na yung hangin mahina lang. Dito malakas talaga siya. Kaya pala namumuti pa rin yung laot. Kasi malakas pa rin pala talaga siya. So hindi pa pwede maglayag siguro ang barko, o hindi pa pinapayagang maglayag. So guys, nandito na ako sa Pinamang-an Bridge. Yan, ito sinasabi kong tulay. Nasa unahan ng dalawang bata na yun na, doon ako diyan na ako pupunta. Pero kahit pa paano nakapagbilad pa sila ng palay kasi sumulay ang yung araw Yan, tsaka malinis na din yung isla ng Romblon. Yan, kitang-kita dito. Yan. So hanggang dito na lang guys yung aking pagkikwento sa aking mga ginagawa. Kasi malapit na talaga. Na lang yan pagliko ko na yan, wala na, nandun na yung bahay. So hanggang dito na lang guys. Thank you.